Good day! This is Chan of Chan Limited Life at today, share ko ang result ng 1-month Eco Mode Challenge na kinundak natin. Nag-Eco Mode tayo for the whole month of September 2023. Over 1,300 kilometers of driving ang ginawa natin to see paano ba magiging effect sa overall driving experience, sa engine, sa aircon at most importantly, sa fuel economy. Pero bago natin simulan mga ka-Chanli, eto muna. Let's go! Ito yung important information na dapat nyong malaman sa 1-month Eco Mode Challenge na ginawa natin. September 1 to 30, 2023 natin ginawa ang Eco Mode Challenge. 2021 Honda City SCVT ang ginamit nating test unit. Almost 3 years old na yung kotse, kasa maintained. 91 octane gasoline. Automatic lang ang karga ng gas, hindi natin pinapasagad sa attendant para mas accurate ang makompute nating average fuel economy using full tank to full tank method. 3 beses tayo nagpakarga ng gasolina, isang gasolinahan lang din ang pinuntahan natin para consistent. Aircon always on tayo, usually 2 bars fan, 5 bars thermostat. 94 liters of gasoline ang napakarga natin for the month of September. 6,233 pesos naman ang nagastos natin dito. Please note na I drive like I always do during the test para di maka-affect sa result. Eco Mode is designed to help us save money on gas by calibrating vehicle system to maximize fuel efficiency. Na-activate ito by pressing the fuel economy button at mako-confirm na activated na once makita natin ang green icon na to sa instrument cluster. Ang trick dito ay we adjust our driving habits based sa behavior ng kotse so that we can maximize fuel efficiency. So kung aggressive driver ka o mabigat ang iyong paa, kahit mag-eco mode ka pa, don't expect a major gas savings. Dahil nga ang main purpose ng eco mode ay makatipid sa gas, expect na may mga tatamaang aspects sa driving experience natin. At eto nga yung mga napansin natin sa past 30 days na paggamit ng Eco Mode. The moment na nag-Eco Mode ako, very noticeable na humina ang hatak ng makina ng Honda City. Bumagal ang response sa gas pedal, pakiramdam ko ay may konting delay depende sa bigat ng apa ko. Hirap din ang kotse sa mga biglaang paahon, lalo na kung wala masyadong buwelo. Sa katunayan, naiwan ako sa HCGN fun ride namin papuntang Tanay Rizal. Di naman sobrang tarik ng mga akyatin pero dahil naka-eco mode ako that day, hindi talaga ako makasabay. Mas dinig ko rin ang ugong ng makina sa tuwing gusto kong mag-accelerate ng mabilis. Para ba nagrereklamo ito na nahihirapan siya? Kapag gusto kong pabilisin ang kotse, di ko agad ito magawa dahil nga limited ang power nito dahil sa economy mode. On the bright side, Eco Mode helps us become a better and gentler driver. Mas naging smooth ang biyahe natin. Ramdam kong mas naging swabe ang pag-accelerate and decelerate ng kotse. Kapansin-pansin din na mas mabagal lumamig than usual ang aircon ng kotse. Notice ko rin na hilaw o mahina ang lamig ng aircon sa Eco Mode. Kadalasan, lumalakas lamang ang lamig ng aircon pag medyo bumilis na ang speed ng kotse. Eco runs our car's aircon compressor slower. This setting can mitigate the pressure in the condenser, kaya the motor consumes less energy to run our air conditioning system. Ang resulta ay masilaw ang lamig ng kotse. Kaya di talaga uubra ang Eco Mode kapag summer at puno ng pasahero ang kotse, tas galing pa sa pagkakabilad sa araw. Before we continue, kung may tanong kayo tungkol sa 1-month Eco Mode Challenge na ginawa natin, pakipost lang sa comment section ng video na to ha. Huwag nyo rin kalimutang mag-like and subscribe sa ating Chan Limited Life YouTube channel, TikTok at Facebook page para ma-notify ka sa mga updates. Eto na yung detailed fuel economy sa ginawa nating Eco Mode Challenge. 14.12 km per liter ang average fuel economy ng Honda City for the month of September 2023. Yan yung usual bahay to office to bahay na ruta natin. May mall at palengke na rin yan pag weekend. Merong clinic at iba pang lakad.
May isang long drive sa Tanay Rizal, kaso na-traffic din tayo pag-uwi sa bandang Pasig. For comparison, ito yung iba pa nating fuel economy. For the year 2023, 13.29 km per liter ang average natin. For the last 6 months naman 13.15 km per liter. Tas 12.89 km per liter naman for August 2023 o preceding month ng test. Mix ang usual na driving style natin. So from the usual 13 km per liter na fuel economy ng mix, gumanda ito sa 14 km per liter. Very noticeable din na mas tipid talaga ang eco mode than mixed driving. Dahil nag-manual full tank to full tank computation tayo sa fuel economy, nilubos-lubos na natin. Sayang naman ang data, kaya na-compare na rin natin yung numbers sa lumalabas sa instrument cluster. 14.7 km per liter sa instrument cluster. 14.1 naman sa full tank to full tank method. Merong 0.6 na difference o 96% accurate ang ating instrument cluster base sa computation natin. Please note na medyo generous yung numbers sa instrument cluster, kaya adjust mo ng konti yung numbers kapag titingin ka sa instrument cluster. When to use eco mode and driving. Moderate to heavy traffic, normal city and village driving, relatively flat roads. When to not use eco mode and driving. During hot, dry summer season, expressways, when merging on and off the highway, overtaking other vehicles on the road, uphill and downhill roads. Eco mode will definitely give us better fuel economy numbers than the normal drive and S mode. Kasi nga, design ito to help us save money on gas by calibrating vehicle systems to maximize fuel efficiency. But my personal recommendation will be different. For me, driving must be fun and enjoyable. Hindi lang naman pagtitipid sa gas ang car ownership. Kaya I personally recommend na mix or different driving modes ang i-practice natin depende sa specific need. This will balance fuel efficiency and fun in driving. Normal mode pag provincial roads, expressway, and long drives. Eco mode naman pag moderate to heavy traffic, city and village driving. S mode pag uphill and downhill and overtaking. Also, if you want to save more gas, try to maintain 70 to 90 kph sa expressway while observing the 3-second rule. Paminsan-minsang tap lang sa gas using normal mode and driving para mas masulit natin ang fuel. Finally, huwag din masyadong mabigat ang paa sa gas pedal. Ayun lang! I hope na nakatulong itong video na to. Thank you for watching this vlog. Don't forget to like and subscribe to my YouTube channel, Chalimited Life, and follow my other social media accounts for more related content. Hanggang sa susunod mga ka-chanli. Drive safely. Ingat!